Magandang araw po sa lahat. Ako po si Kuya Leo Ignacio and welcome po sa ating 9 o'clock daily devotion. What I'm gonna share to you po this morning is about the unfailing love of the Lord. Amen. Sino po naka-experience ng unfailing love ng ating Panginoon? Amen po ba? So I'm just gonna read the verses. It's not gonna be very long. Dito po sa Psalms 31 verse 7. I will be glad and rejoice in your unfailing love, for you have seen my troubles, and you care about the anguish of my soul. Amen. I will be glad and rejoice in your unfailing love. Si David po dito, si King David dito, meron pa rin siyang pagtitiwala sa Panginoon kahit sa mga naunang verses, hinahabol siya ng kaaway niya. Still siya sumasaya sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi nakita ng Panginoon ang kanyang kahirapan. At si Lord mismo nagki-care sa anguish ng kanyang sa kalungkutan ng kanyang kaluluwa. Amen po ba? Skip po tayo sa verse 16. Let your favor shine on your servant. Sabi ni King David, in your unfailing love, rescue me. So yung pabor, siguro nagpipray dito si King David, yung pabor mo po, sana po mag-shine sa iyong lingkod. At sa iyong unfailing love, iligtas mo po ako. Amen. And then sa verse 21, praise the Lord, for He has shown me the wonders of His unfailing love. He kept me safe when my city was under attack. So sinasabi ni David, nakikita niya kung ano yung benefits, ano nangyayari sa binibigyan ng Lord ng kanyang unfailing love. Amen po ba? Then dito po sa chapter 32 ng verse 10. Many sorrows come to the wicked, but unfailing love surrounds those who trust the Lord. So, siguro, lahat naman dinadaanan ng unos. Pero kalungkutan pupunta sa mga masasama. Pero ang pagmamahal ng Lord, yun yung nagsusurround, yun yung yun yung nag-overtake sa naniniwala sa Lord. So, maaring parehas na nabagyuhan, pero yung bubuti, yung nagtitiwala sa Panginoon, hindi po kalungkutan yung pumapasok sa kanyang puso, kundi yung unfailing love ng Lord. Ito naman po sa Psalms 33. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in you alone. So dito po sa verse 10, dito sinabi niya po yan. Lord, tabunan mo po kami, i-cover mo kami ng iyong unfailing love. Kasi yun lamang po yung kailangan namin. Amen po ba? Ako po, I'm not here to share any kakaibang word or anything na insight. I just want you to remember, kahit anong pinagdadaanan natin ngayon, God's unfailing love will still remain. Pwedeng malungkot, wag mo masyadong tagalan. Kasi yung pagmamahal ng Lord, bibigyan kanya ng kasiyahan. Diba? Bibigyan kanya ng joy. Hallelujah. Skip po tayo sa chapter 36 ng Psalms. Dito po sa verse 5 sabi niya, your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens, sing lawak ng langit. Your faithfulness reaches beyond the clouds. Amen. Your righteousness is like the mighty mountains. Your justice like the ocean depths. You care for people and animals alike, O Lord. How precious is your unfailing love, O God. So talagang the whole week kasi puro po dito yung devotion ko. Unfailing love, unfailing love. Ano, Lord? Para saan po ba to? So talagang nag-aasa ko sa Lord.
Sabi niya sa verse 7, how precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelter in the shadow of your wings. So, grabe yung pagmamahal ng Lord. Buong katauhan pwedeng humanap ng shelter, pwedeng humanap ng matitirahan sa shadow pa lang. Hallelujah. Sa anino pa lang ng kanyang pakpak, buong katauhan sapat na, kasyang-kasya na doon. How much more sa love niya na kasing lawak ng langit. Hallelujah. So dito po talaga na-amaze sa Lord na pagpatuloy ko po, you feed them from the abundance of your own house, letting them drink from your river of delights. You are the fountain of life, the light by which we see. Pour out your unfailing love on those who love you. Give justice to those with honest hearts. Don't let the proud trample me, or the wicked push me around. Look, those who do evil have fallen, they are thrown down, never to rise again. So sabi ni David sa Lord, pour out your unfailing love on those who love you. So yun po yung requirement ng Lord, no? Mahalin mo ang Lord, mas mamahalin ka niya. Grabe. Ako po, nag-research po ako kahapon. The word na unfailing love pala sa Bible is mentioned 32 times sa Bible po. And it only points to one person. It only characterizes one person. Sino yan? Ang Diyos. Meaning, ang Diyos lang po ang makapagbibigay ng unfailing love. Kasi yung love natin nag-fail eh. Pwede mong sabihin sa partner mo, mahal na mahal kita. Pero merong times na hindi yun totoo. Pero pag si Lord nagsabi ng mahal na mahal kita, all the time, totoo yun. Hindi nagbago, hindi nagkulang, sobra-sobra, hindi mag-fail, hindi matatalo. Basta unfailing love. Amen. When all else fails, there is unfailing love of God. Alam ko medyo paulit-ulit lang ako dito, pero yun lang talaga yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, na ikaw, ano mang pinagdadaanan mo ngayon, kung walang-wala ka na, try mo yung unfailing love ng Lord. Amen. Ask the Lord for His unfailing love. He is really willing to give. Amen po ba? So, let me pray for you. Father God in heaven, Lord, we ask you, we thank you for your unfailing love. Lord, hinihingi ko po sa iyo ngayon, Panginoon, kung sino man na nakikinig ng prayer na ito, Panginoon, at humihingi po ng iyong unfailing love, O God, ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kanilang hinihingi. Punuin mo po sila ng iyong pagmamahal, Lord. Ikaw po ang may taas, Panginoon. Ikaw po ang mapurihan. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Have a good day.